Alam mo ba na isa sa mga struggles ng mga bagong dating dito sa UK ay yung paghahanap ng bahay na maupahan? Sa video na to, magbibigay ako ng tips para mapadali yung paghahanap mo ng bahay dito sa UK. Kung nagbabalak kang lumipat dito sa UK at naghahanap ka ng unang bahay mo na maupahan, panoorin mo ang video na to. Paano ba mag-rent ng bahay dito sa UK? Ano yung mga bagay na dapat mong gawin at yung mga bagay na dapat mong i-consider sa paghahanap mo ng bahay na maupahan dito sa UK? Ano yung mga documents na kailangan mong isubmit? Ano yung mga bagay na binabayaran? Ano yung mga kailangan mong i-set up kapag approve ka na sa bahay na upahan mo? Ito yung mga questions na sasagutin natin sa vlog na to. So, nandito ka na sa UK at naghahanap ka ng bahay na uupahan mo. So, ang unang pwede mong gawin ay maghanap ka sa online ng mga for rent na bahay. I-type mo sa Google yung house for rent near me at lalabas dyan yung mga sites na nag-a-advertise ng mga for rent na houses o yung mga to let. Ito yung mga tinatawag nilang mga letting agencies. So, meron silang mga websites kagaya ng Zoopla, Rightmove, On the Market, Open Rent, at iba pang mga letting agencies na malapit dyan sa lugar nyo. Pwede ka ring mag-check sa Facebook ng mga groups sa iyong lugar kung saan nag-advertise sila ng mga bahay na pwedeng rentahan. Ang pangalawang pwede mong gawin is magtanong-tanong ka sa mga letting agencies na malapit sa lugar nyo. Letting agencies, ito yung mga agency na nagbebenta, nagpaparenta ng mga bahay. Usually, meron silang mga offices na pwede kang mag-inquire sa kanila at mag-iwan ng contact number. Una is tatanungin nila ano yung mga preferences mo, ano yung gusto mo sa isang bahay, magkano yung budget mo, at saang location ang gusto mo. Pagkatapos, pag may nakita sila na suitable or match dun sa iyong mga preferences, ay tatawagan ka nila. Pangatlong pwede mong gawin is mag-scout ka dun sa lugar na gusto mong lipatan. Usually, kung may mga vacancy sila dyan, yung mga bahay na for rent, ay nakalitaw yan sa labas ng bahay. Nakalagay yung contact number, yung email, nakalagay yung mga contact details nila na pwede mong kontakin. Usually, ang nakalagay dyan is to let. Sa atin, sa Pilipinas, ay for rent. Pwede ka rin magtanong sa mga kaibigan mo na nangungupahan na dito sa UK na i-refer ka nila sa kanilang landlady or landlord. Usually kasi, yung mga landlady dito or mga landlords, ay meron silang maraming mga bahay na pinaparentahan at pwede ka nilang matulungan kung meron silang mga ibang vacancy o merong ibang bahay na available. So, ayan yung mga bagay na pwede mong gawin sa paghahanap mo ng unang bahay mo dito sa UK. Ano naman yung mga dapat mong i-consider sa pagre-rent o paghahanap mo ng unang bahay dito sa UK? Unang-una ay yung price. Kailangan alamin mo kung swak ba to sa iyong budget para hindi ka mahirapan in the long run sa pagbabayad ng iyong renta. Pangalawa is yung location. Kung malapit ba ito sa work mo o kung malapit ba ito sa mga bilihan. Isa ito sa mga kinoconsider, lalo na kung bago ka dito sa UK at nagko-commute ka papunta sa iyong work. Kailangan mong i-consider yung location ng bahay na gusto mong lipatan o uupahan. Pangatlo ay yung size ng bahay na kukunin mo. Depende kasi yan kung meron kang family or kung single ka. Kung single ka, pwede ka dun sa mas maliit o single bedroom. At kung may family ka naman at kung may anak, ay kailangan double bedroom. Kasi isa yun sa mga requirement kapag meron ka ng anak, dapat is double bedroom ang iyong bahay. Kung magkaiba pa sila ng gender, ay kailangan separate sila ng room na matutulugan. Ayan yung mga bagay na kailangan mong i-consider sa pagre-rent mo at paghahanap mo ng unang bahay dito sa UK. Next naman nating pag-usapan ay pag nakakita ka na ng bahay na gusto mong lipatan. So kung may natipuhan ka na na bagay, pwede mong kontakin yung agent na nag-post nung availability or nung vacancy at mag-inquire ka for viewing. So ang mangyayari ay kukontakin ka ni agent kung available pa ba yung bahay o pag tinawagan mo siya at available pa yung bahay ay magsiset sila ng time at date para sa house viewing. Dito kasi sa UK, bago mo rentahan yung isang bahay, pwede mo siyang i-view muna para makita mo kung gusto mo ba talaga yung bahay o hindi. Dun sa set date ay i-view mo yung bahay. Ngayon, kung nagustuhan mo yung bahay at fortunately available ito, at the same time approve ka sa may-ari ng bahay, ay magpapasend sila ng mga requirements at magbabayad ka na.
Ang una mong babayaran ay yung holding fee. Ito yung parang reservation fee sa atin. So, i-reserve nila yung bahay at iti-take down nila yung advertisement sa online. May certain time ito, like 2 weeks. Within that time, magba-background check sila sa'yo. At kung approve ka sa yung background checking, ay itutuloy nila yung process of renting the house. Ngayon, kung hindi naman, ay ibabalik nila sa iyo yung holding deposit na binayaran mo. Usually naman, pag approve ka sa bahay, ay ima-minus nila yung holding deposit dun sa unang bayad mo sa bahay. And then magsasign ka nga pala ng form pagkatapos mong magbayad ng holding deposit. Ito yung tinatawag nilang Tenant Holding Deposit Receipt Agreement. Sabi ko nga kanina, ibabawas nila ito sa unang rent mo kapag approve ka kay landlord at kapag approve yung mga background checks nila sa'yo. So ayan, nakapagbayad ka na. Ano naman yung mga documents na kailangan mong isubmit o i-require nila sa'yo na isubmit sa kanila? Isa sa mga requirement nila ay yung right to rent. Usually, kinukuha nila yung share code. Ito ay proof na pwede kang mag-rent dito sa UK at gaano katagal ka pwede mag-rent. Ang gagawin mo dito ay pupunta ka sa ukgov.com, i-type mo doon yung right to rent, tapos i-input mo yung BRP number mo na makikita sa BRP card, syempre. Tapos lalabas yung share code. Yung share code na to, ito yung isesend mo sa yung landlady or agent. Tapos mag-fill out ka rin ng tenant's information form. So yung tenant information form na ito ay naglalaman ng yung mga contact details at yung mga bagay na gustong malaman ni landlord o ni landlady or nung agency sa'yo. Ilan sa mga information na ito? Contact information, mobile number, email address, meron ka bang sasakyan o wala, meron ka bang pet o wala, nagbe-vape ka ba o nag-i-smoke. Tinatanong din nila yung iyong bank account, kung magkano yung sahod mo, kung may credit history problems ka ba or issues, kailan yung preferred date mo na lumipat at yung oras. Minsan kung dalawa kayo nangungupahan, magkaibigan kayo or couple, tatanong nila kanino mapupunta yung deposit once natapos na yung kontrata sa bahay. Pagkatapos nun ay magpipirma kayo ng form. Yun yung Deposit Protection Joint Tenancy Agreement. Minsan yung mga agency or landlord or landlady ay nagpapasubmit din sila ng mga payslip at mga bank statements, usually 3 months. So yung mga documents na ito ay yun yung mga gagamitin nila para sa yung pre-tenancy check o yung background check. Kapag nasubmit mo na lahat yung mga documents na yon, ay si agency or si landlady or landlord ay isasubmit niya ito sa isang independent agency na magche-check sa'yo kung suitable ka ba na maging tenant dun sa bahay na uupahan mo. Usually, pag approve ka na, ay i-message ka ni landlord, ni landlady, o nung agency, at mag-meet up kayo doon sa moving date at time na napagkasunduan ninyo. So, doon, magsasign kayo ng tenancy contract. Marami-raming pirmahan ang mangyayari. Mga legal documents kasi ito, kaya kailangan mong basahin yung mga documents na pinipirmahan mo para alam mo yung rights at responsibilities mo bilang tenant at para alam mo rin kung ano yung rights and responsibilities ng iyong landlady or nung iyong landlord. Dito sa UK ay naghihingi sila ng deposit at yung 1 month advance. Bago mo tirhan yung bahay, magbabayad ka na ng advance pay at deposit. So yung deposit, ito yung gagamitin nila for security purpose. Pag natapos na yung contract mo, kung may mga unpaid bills ka at may mga repairs na kailangan gawin sa bahay, ay yun yung gagamitin ni agency or ni landlord or ni landlady sa pagpaparepair ng bahay at pagbabayad ng mga bills mo. Ang maganda dito sa UK ay yung deposit mo ay hindi pwedeng gamitin ni landlord or ni landlady or nung agency. Kasi by law ay ide-deposit ito sa isang deposit protection scheme kung saan protected yung iyong deposit hanggang sa matapos yung tenancy contract mo. Kapag na-sign na lahat yung mga documents o yung contract at nakapagbayad ka na, ay i-hand over na sa iyo yung susi ng bahay. Usually, sa ibang mga agency ay meron silang ginagawang inventory. Ang inventory na to ay yung pag-check ng loob ng bahay kung ano yung condition niya, ano yung madadatnan mo sa bahay, ano yung mga defects. So by the time na matapos yung contract mo, ito yung gagamitin nilang comparison kung may mga bagay ba na kailangan ipa-repair. Comparing dun sa start ng pagre-rent mo ng bahay hanggang dun sa natapos yung contract mo.
So, ito yung gagawin nilang basis. Isa pang importanteng bagay na kailangan mong gawin is yung i-check mo yung mga meters ng mga utilities like yung mga gas, electricity, water, para alam mo yung starting consumption mo. At pag nagpa-setup ka na ng mga accounts mo, ay alam mo yung babayaran mo. Minsan kasi, yung mga previous na tumira do sa bahay na yon ay meron silang mga unpaid bills. At pag hindi mo chinek yung mga iyon, ay maaring idagdag nila sa yung babayaran. Kaya nasa iyo na yung susi ng bahay. Ano yung next mo na gagawin? Ito na yung pagse-set up ng mga utilities. Sabi ko nga doon sa dati kong vlog, yung mga utilities dito ay connected sa mga bahay kaagad. Like yung gas, hindi sila nakatangke na dinideliver or binibili. Usually connected na siya sa bahay. At nagse-set up ka na lang ng account mo pag lilipat ka na ng bahay. So ang kailangan mong i-set up ay yung gas at electricity. Ilan sa mga companies na pwede mong i-message or check online ay yung Eon, Octopus, British Gas, Shell, SSC. Pwede ka rin mag-search online ng mga energy providers na available dyan sa lugar nyo. Iba pang kailangan mong i-set up ay yung water, yung wifi, council tax. Ito yung tax na binabayaran mo sa mga services ng local government sa lugar nyo. Kaya nung pagkukolekt nila ng basura, yung mga schools at iba pang project nila sa community nyo. Kailangan mo ring mag-register sa GP nyo o ito yung mga doctors nila sa community. Kailangan mo ring inform yung workplace nyo sa bago mong address para may update nila yung profile mo. Importante ito kasi minsan pag humihingi ka ng certificate of employment, tinatanong nila yung address. Isa pang importanteng kailangan mong i-update ay yung bank details at yung HMRC o yung His Majesty's Revenue and Customs. So ayan yung mga bagay na kailangan mong i-set up or i-update kapag lilipat ka na ng bahay. Hopefully, nasagot natin yung mga questions nyo at nagkaroon kayo ng idea kung paano ang pagre-rent dito sa UK. Nga pala, if you want to know more about OFW life here in the UK, please subscribe to our channel at pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest uploads natin. Show us your support by hitting the like button. Pakishare mo na rin para malaman ng iba at matulungan din natin sila. At kung may mga questions kayo na gustong malaman or itanong, ay i-comment nyo lang yan dyan sa may comment section para masagot natin kung na-experience namin yan. So guys, kita-kita tayo ulit sa ating next vlog dito lang sa OFW in UK. Bye!